So, what's up mga tropa, no? So ngayon nagbabalik ulit tayo. Kung nakaraan ay tinikman natin yung Kirin Ichiban. So ngayon, titikman naman natin ngayon etong super dry na Asahi. So nakikita nyo dito sa isa nating camera, bumili tayo ng Incan at bumili tayo nung nasa bottle. So pares natin siyang titikman and sure na sure ako pares din naman sila ng lasa at same price lang din sila. So yung kanyang size ay parang same lang din na 330 ml. Kung hindi ako nagkakamali. No? So ayan, ang una nating titikman etong nasa Incan at etong super dry. Eto ay talagang number 1 daw sa Japan. So kung ako yung tatanungin, no, para sa akin mas nasasarapan ako doon sa Kirin Ichiban. So bubuksan ko na siya. Hindi na natin siya patatagalin pa. So eto, no, nakikita nyo naman dito, Asahi Super Dry. Nakikita nyo sa screen natin na eto daw ay top 1 na kinukonsume sa Japan. At etong Asahi na to, itong super dry, ay rice beer. So kung hindi ako nagkakamali, no, etong beer na to ay talagang mga number 1 sa Japan at base sa bote niya, ito ay hindi na mismo ginawa sa Japan dahil ito ay ginawa na sa China. So sa China na rin siya binrew, China Brewery, at dun na rin siya isinalin sa mga Incan. So yung location ng brewery sa Shenzhen, Qingdao Beer Asahi Corporation, no? Pero under supervision pa rin siya ng Asahi Breweries na kahit nasa China to ibinrew, under Japan pa rin siya, no? Pero isalin na natin siya dito, no? Hindi na ako makapagpigil pa. So makikita nyo, no, napaka-clear din nung kanyang output netong beer na to, no. Pero medyo mabubble siya ng konti, no. Malakas yung pagka-bubbles niya. Pero para sa akin talaga yung Kirin Ichiban ay mas ma-goods para sa akin, no. Pero itong Asahi Super Dry, to tell you honestly, natikman ko na to, pero sobrang tagal na. Sobrang tagal na, medyo limot ko na yung lasa niya. Mabalik tayo dun sa Kirin Ichiban. Yung Kirin Ichiban kasi talaga, na figure out ko na yung lasa niya. Talagang lasa siyang San Miguel Pale Pilsen na medyo naka-light version ng konti, no? Yung light version pa talaga. Ganun na ganun yung lasa niya. Tas ang sarap niyang inumin, smooth na smooth, at lalo na yung sa dila, hindi siya yung kumukurot, alam mo yung parang tinutusok ng karayom kapag umiinom ka ng soft drinks, hindi ganun yung lasa. So eto, medyo limot ko na talaga yung experience ko dito sa super dry Asahi. So kung aamuin mo siya, amoy beer siya na parang pale pilsen din, pero eto ay parang lager beer. I-research nyo lang kung ano yung mga lager beer. So yung amoy niya, no, to tell you honestly, medyo magkalapit yung amoy niya dun sa San Miguel Pale Pilsen din, no. Magkalapit na magkalapit kasi yung Kirin Ichiban talagang light version. So isalin na natin lahat, tas tikman na natin. Ayan, no. Saktong-sakto yung beer mug natin. Na-excite na ako. Sobrang lamig nito. Nasa freezer ko nga pala siya nilagay ng siguro mga 4 hours na. Ang presyo nga pala nito ay 75 ang isa. So unang-una, drinkable siya, lalong-lalo na kapag hindi ka ganun kalakas uminom ng kahit anong alak, mga beer. Pero yung alcohol content niya, no, hindi mo siya mapipil. Alcohol content nga pala nito, kung hindi ako nagkakamali, 5% yung kanyang alcohol content, no. Medyo hindi ko na makita dito. Tapos konting preview tayo ng kanyang ingredients, no, water, malt, cornstarch, at saka hops. Pero base dito sa online, no, ayun nga daw, no, eto ay rice beer sa pagkakaalam ko dito sa online. Masarap siyang inumin, lalong-lalo na ay eto ay super dry. Alam mo yung parang uminom ka ng San Miguel beer, tapos yung lasa niya parang nai-stuck ng mga siguro mga 10 seconds or 15 seconds sa dila mo, yung parang aftertaste niya. Eto, kapag ininom mo to, once na makonsume mo na, mailunok mo na, parang wala na yung lasa niya to 1 to 2 seconds siguro, no? 2 to 3 seconds. Talagang clear na yung bibig mo. Medyo weird yung lasa niya. Parang feeling ko talagang umiinom ako ng pale pilsen. Masarap siya talagang kung
ilalaban mo to sa Pale Pilsen, talagang baon na baon sa limot yung Pale Pilsen talaga, no? Pero ako, syempre may mga kanya-kanyang taste tayo. Para sa akin, mas nasasarapan ako dun sa Kirin Ichiban ng very light lang, ng very light. Siguro kung i-rate ko yung Ichiban nga, no, parang 4.5 kung hindi ako nagkakamali. Pero eto, parang i-rate ko siya ng mga nasa mga point something lang yung pagitan. Siguro mga 4.2. Medyo ang ayoko lang dito, parang hindi ako ganun nag-i-enjoy sa kanyang lasa. So, ang ano na ito, medyo, di ba umiinom kayo ng soft drinks, no? Parang ito yung parang pinaka napipil ko dito. Uminom kayo ng soft drinks, yung Coke, tapos yung tipong malamig na malamig, ganun yung lasa niya. Pero hindi siya ganun katamis ng Coke. Talagang meron siyang yung tumuturok talaga sa dila mo. Eto kapag ka umiinom ka neto. Unlike nung Kirin Ichiban, talagang smooth sa dila mo. Yun nga lang, kapag ka uminom ka neto, talagang smooth pag once na na-consume mo na, nalunok mo na, wala nang lasa to tell you honestly. And then, ang good doon, hindi siya agad-agad nakakalaseng, no? Tapos eto ang pinaka-perfect na pulutan dyan. Cornic. So matagal ko ng panahon na inom to. So feeling ko ganun pa rin yung lasa niya. Siguro meron ng 8 years na huli akong uminom niyan. So pulutan natin dito ay Cornic. So buksan lang natin tong isa. So para sa akin, goods din to. Syempre pero yun nga, meron tayong mga kanya-kanyang panglasa. Pero para sa akin, mas goods, nagugoodsan ako dun sa Kirin Ichiban. Masarap siya, mapait siya. Mapait din siya, pero yung pagkapait niya, ayun nga, nawawala kagad yung pagkapait niya, no? Super real quick lang. Super dry Asahi. So, kung di ako nagkakamali, marami pang klase ng Asahi na ganito. So, iisa-isahin natin yan. Kasi ito yung sa Japan, talagang, yung Japan alam naman natin na talagang sila yung mga pumupulido talaga ng mga bagay-bagay, no? Talagang gusto nila mga perfection. Pero, yun nga, sinabi ko, may mga kanya-kanya tayong panglasa. Para sa akin, number 1, Kirin Ichiban. So far, yun yung pinaka-smooth na nainom ko. And then, eto, pangalawa lang. Medyo nabibitin ako sa lasa niya. Parang hindi ako ganun kasatisfied sa lasa niya. Feeling ko kasi umiinom ako ng soft drinks na, alam mong, yung hindi lang matamis na soft drinks. Ganun yung umano sa dila ko. Pero unlike dun sa Kirin Ichiban, kapag ininom ko talagang smooth, no? Ganun yung gusto kong beer. Pero depende nga sa inyo kung gusto niyo na beer, yung ganito, medyo may mga kurot-kurot sa dila, no? Pero goods na goods, hindi siya ganun katapang, pwede pang mga beginners. Yun nga lang kapag bumili ka ng isang bote, 75, so siguro parang halos dalawa sigurong Pilsen. Di ko na alam kung magkano yung Pilsen no? So, ang 1 litro ng Red Horse, kung di ako nagkakamali, no, 120. Kung di ako nagkakamali, no, siguro, 2 piraso nito, 1 litrong Red Horse na. Pero, yung lasa nga nito, talagang, alam mo yung walang amoy, yung pagka uminom ka ng Red Horse, di ba, alam mo yung ambaho ng ihi mo, ambaho ng bibig mo, amoy, alam mo yung amoy chiko. Eto kapag uminom ka nito, yun yung may eliminate mo, no? Na-eliminate mo yung amoy chiko, yung mga ganon. Tsaka pag yun, uminom ka rin ng Pale Pilsen, yun nga, yung ihi mo medyo may amoy, mapalot. Eto parang, so far siguro, wala naman sigurong effect. Kasi wala siyang ganong, yung uminom ka ng beer, yung alam mo yung uminom ka nga ng Red Horse, tas yung effect, yung amoy ba, walang ganon. Unlike sa Red Horse, meron. So, ayun, comment down below kung ano yung gusto nyong tikman natin sa susunod. Pero recap lang tayo, sinasabi ko nga sa inyo, yung lasa niya, medyo bitin nabibitin ako sa lasa niya. Tapos, consumable naman siya, medyo hindi naman siya ganun ka-refreshing inumin Pero once na makonsume mo siya, wala na yung lasa sa dila mo. Clear na yung lasa ng pagka-beer. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Talagang unlike na uminom ka ng Red Horse or Pale Pilsen, nandun pa rin yung lasa, tsaka nandun yung amoy. Eto, wala.
As in, wala. Although may kamahalan lang talaga siya, no? Pero syempre, what do you expect galing Japan? I mean, galing na palang China, pero with the supervised naman ng Japan brewery. So, ayun, sana next time, no, yung mga mabibili kong mga Japan product, no, kasi meron pang iba dito, mga Kirin Green Label, meron pang Suntory, at saka yung Sapporo, no, marami pang mga Japan na beer na mga brand. Sana yung mabili ko sa mga susunod na panahon ay yung talagang mga sa Japan na binru, mga Japan brewery na, no, kasi ito parang mga imported na to sa mga China, no, sa China na ginawa. Syempre, alam naman natin, sa China, mura mga bilihin at mura yung kanilang mga workers, kaya doon siguro to ginawa. All in all, para sa akin, points ko dito, goods din siya, 4.2 over 5. So far, number 2 to sa akin. Number 1 para sa akin pa, yung Kirin Ichiban. So far, wala pa akong ibang natitikman na beer na ganun ka-smooth. Syempre, may mga kanya-kanya nga tayong mga panglasa at mga dila. So kung mas masarap sa inyo to, edi go. Pero para sa akin talaga, Kirin Ichiban, all goods. So ayun lang, dito na natin tatapusin tong vlog natin. See you next vlog. Nakabili na ako ng Paraiso beer. Yun yung titikman natin sa susunod na vlog natin. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Ubusin ko lang to, no? 2. So far, nakakadalawa na ako. Wala pa. Hindi ko pa nararamdaman yung alcohol. Unlike dun sa Kirin Ichiban, medyo yung pag-inom ko ng parang 2, medyo, or 3 ata, hindi ko na masyado maalala. Medyo naramdaman ko na yung alcohol. Ito, wala. At next time, naka-ready na rin yung binili ko dun na Jägermeister. Inaabangan ko lang yung best time to drink the Jägermeister, no? Yun lang. Bye-bye. Subscribe mga tropa. Comment down below kung meron kayong mga gusto nyong ipatikim sa akin. Bibilhin ko yan.